Halos hindi makahinga si Rina habang nakatitig sa makapal na sobre at sa checking na kasilip mula roon. Nanlalamig ang kanyang mga daliri. Para bang biglang naging totoo ang lahat ng kinatatakutan niyang isipin kanina pa. Well, the marriage certificate has already been processed, even though the wedding took place without a ceremony. At ang 6 na milyong piso ay naipasok na rin sa bank account mo. Wika ng matandang Alcaraz na si Don Dencio Alcaraz. Dahan-dahang itinaas ni Rina ang tingin niya sa matanda. Mahina na ang katawan nito. Halatang dinadala ng edad at sakit. Ngunit, nananatiling matalim ang mga mata. Mga matang sanay mag-utos at masanay na sinusunod ng lahat. 6 na milyon po? Mahina niyang sambit. Halos mapaos. Hindi iyon ang halagang napag-usapan nila. Tumungo si Don Dencio, saka bahagyang ngumiti. May dinagdag ako. Sabi nito. Hindi birong responsibilidad na binigay ko sa'yo. Nilunok ni Rina ang sariling laway sa kaba. Pero, hindi ko pa po siya nakikilala. Hindi ko man lang po alam ang buong ugali ng apo ninyo. Kilala ko ang apo ko. Sagot ng matanda. At alam kong hindi siya makikinig kanino man, maliban kung may legal na dahilan para manatili ka sa buhay niya. Tahimik si Rina. Ramdam din niya ang bigat ng salitang legal. Hindi ito simpleng kontrata. Hindi ito basta trabaho. Kailangan mo lang manatili sa piling niya. Patuloy ni Don Dencio. Alagaan siya. Bantayan. Tulungan siyang magbago. Wala akong hinihinging pag-ibig. Paano ko po kung tumanggi siya? Tanong niya. Pilit pinatatatag ang boses. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Gaya ng lahat ng Alcaraz, magagalit siya. Lalaban. Tatanggi. Bahagyang yumuko si Don Dencio at waring napagod. Pero sa huli, matututuhan niyang tanggapin ang hindi niya pinili. Napakapit si Rina sa gilid ng upuan. Hindi niya alam kung naaawa ba siya sa sarili niya o sa lalaking hindi pa niya nakakita. Ngunit, tila pareho silang biktima ng desisyong ito. Sa mata ng batas, asawa ka na ni Teron Alcaraz. Tumango lamang si Rina. Wala na siyang lakas para magsalita pa. Huminga siya ng malalim para bang doon niya lamang tuluyang tinanggap ang bigat ng kasunduang kanyang pinasok. Ilang saglit ang lumipas bago dahan-dahang inilahad ng matanda ang kamay nito sa kanyang harapan. Isang kilos na hindi na kailangan ng paliwanag. Sa gisang iyon natapos na ang usapan. Nagatubili man, inabot ni Rina ang kamay nito at magalang na kinamayan ang matanda. Inaasahan ko naroroon ka bukas. Wika ni Don Dencio. Hindi nagtatanong, kundi naguutos. Napatango si Rina muli. Opo, makakaasa po kayo. Mahina niyang tugon, halos hindi marinig. Pagbitaw ng kanilang mga kamay, naramdaman niyang lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Bukas, sa loob lamang ng isang araw, haharapin na niya ang lalaking magiging asawa niya sa papel. Isang lalaking hindi man lang niya kilala. Pagdating niya sa maliit nilang apartment, hindi pa man niya na ibababa ang bag, ay sumalubong na agad sa kanya ang boses ni Tinay. Ano? Bulalas nito. Halos mapaangat sa pagkakaupo. Nahihibang ka ba? Yung matanda sa resto kung saan tayo nagtatrabaho? Tinanggap mo yung alok niya? Napaupo si Rina sa gilid ng sofa. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ipinatong niya ang bag sa sahig at saglit na napapikit. Parang doon lang niya muling hinanap ang lakas ng loob. Tinay, mahina niyang panimula. Hindi naman ganun kasimple. Hindi kasimple? Napataas ang boses ng kaibigan. Rina, kasal yan. Hindi yan overtime sa trabaho na pwedeng i-cancel. Huminga ng malalim ang dalaga at dahan-dahang inilabas ang cellphone mula sa bag. May ilang pindot, sa kanya inabot yon kay Tinay. Nakabukas ang banking app. 6 na milyon. Sabi niya, halos ibulong na lang. Natigilan si Tinay. Nakatitig ito sa screen sa kadahan-dahang tumingala. Teka, seryoso ka? Naideposit na. Sagot ni Rina. Legal na rin ang kasal. May marriage certificate na. Biglang napahawak si Tinay sa noo. Diyos ko, Rina! Umupo ito sa tabi niya. Kilala mo ba yung lalaking pakakasalan mo? Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi mahalaga kung anong klaseng tao siya. Rina, yung perang mahalaga.
Putol ni Rina at biglang tumingala at doon namuo ang luha sa mga mata niya. Ngunit hindi niya hinayaang tumulo. Kailangan ko yon para maibayad ko yung lupa na naiwan ni Mama nung nabubuhay pa siya. Napasinghap si Tinay. Yung lupa sa probinsya? Tumango si Rina. Yun na lang ang natira sa kanya. Lumunok siya, ramdam ang hapdi sa lalamunan. Kapag hindi ko yun nabawi, para ko na rin tuluyang binitiwan si Mama. Tahimik si Tinay. Dahan-dahan itong nilagay ang kamay sa balikat ni Rina. Kaya kong tiisin kahit ano. Dugtong ni Rina na bahagyang bumagsak ang tinig. Isang papel lang naman yun. Isang kasal na walang laman. Pagkatapos doon, wala nang nagawa si Rina kundi huminga ng malalim at simulang ayusin ang mga gamit na dadalhin niya. Maaga siyang naulila. Bata ba lamang ay natuto na siyang makitira sa kung kani-kaninong kamag-anak sa panig ng kanyang ina. Isa si Auntie Belle sa mga pinagkatiwalaan niya noon. Ang taong inakala niyang kakampi niya sa mundo. Ngunit, nang ibenta nito ang lupang naiwan ng kanyang ina nang walang paalam, doon nagsimula ang galit ni Rina. Hindi lamang iyon lupa para sa kanya. Alaala iyon. Huling bakas ng pagmamahal ng isang ina na maagang niyang nawala. Paglabas niya ng apartment, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang kasada. Tanging mga ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Isang itim na sasakyan ang nakahinto sa gilid ng daan. Ma'am Rina Alcantara. Wika ng lalaking nakatuksido. Ang driver na tila kanina pang naghihintay. Napatingin si Rina sa kotse. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng maleta. Opo, ako nga yun. Sagot niya bago tuluyang humakbang palapit. Bahagyang yumuko ang lalaki bilang pagbati. I'm Justo, personal driver po of Don Dencio. Magalang nitong wika. Pinadala niya po ako rito upang hatid ka sa isla. Napatingin si Rina sa mahabang itim na sasakyan. Kumikislap ang pintura nito sa ilalim ng ilaw ng poste. Malinis, elegante, at banyaga sa mundong nakasanayan niya. Parang paalala na papasok na siya sa isang buhay na hindi siya nababagay. Ngayong gabi po ba? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Opo, ma'am. Tugon ni Justo habang binubuksan ng kurang binto ng sasakyan. Maaga po ang biyahe bukas. Kaya minabuti ni Don Dencio na makarating tayo roon bago mag-umaga. Sandaling nag-atubili si Rina. Lumingon siya sa likod, sa madilim na direksyon ng apartment na minsang tinawag niyang tahanan. Doon naiwan ng simpleng buhay, ang mga pangarap na kailangang ipagpaliban. Muli ay huminga siya ng malalim. Sige po, sabi niya bago tuluyang sumakay. Ilang oras ang lumipas sa katahimikan ng biyahe. Paminsan-minsan ay maririnig lamang ang mahingang ugong ng makina at ang tunog ng gulong sa kalsada. Hindi na nakatulog si Rina, sa halip nakatitig siya sa bintana habang unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa madidilim na gusali ng lungsod hanggang sa maluluwag na daan at lunti ang mga puno. Nang magsimulang magkulay kahilang langit, napahigpit ang hawak niya sa bag. Malapit na po tayo, sabi ni Justo, nawaring napapansin ang pagbabago ng kanyang anyo. Opo, maikling tugon ni Rina. Sa isla po ba talaga nakatira ang apo ng Don? Opo, ma'am. Dito po siya umuwi kapag napapagod na sa syudad. Hindi na nagtanong pa si Rina. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng lumitaw sa kanyang harapan ang tanawin na hindi niya kailanman inakalang makikita. Isang puting mansyon ang nakatayo sa gilid ng napakagandang dagat ng Carmen. Malawak, tahimik at napapalibutan ng lunti ang halaman. Ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang dumampi sa puting pader nito. Para bang gininto ang korona. Grabe, hindi niya mapigilang mapabulong. Bahagyang umiti si Justo sa salamin. Matagal na pong pag-aari ng pamilya Alcaraz ang lugar na ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking tarangkahan. 2 gwardya ang agad lumapit. Saka magalang na yumuko nang makita ang sasakyan. Nandito na po tayo. Wika ni Justo. Hindi agad bumaba si Rina. Pinagmasdan niya ang mansyon. Ang katahimikan nito, ang lawak, ang pakiramdam na tila isa siyang dayuhang pumasok sa mundong hindi para sa kanya. Nandito po ba siya? Tanong niya, halos pabulong. Si Sir Teron po. Sagot ni Justo. Hindi pa po. Inaasahan pong darating sa mamaya. Isang bahagyang paghinga ang kumawala sa dibdib ni Rina. Hindi niya alam kung ginhawa ba iyon o lalo pang kaba.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Bitbit ang maliit na bag. Humaplos sa kanyang balat ang malamig na simoy ng dagat. Ako lang po bang mag-isa sa mansyon? Opo ma'am. Pero kung nais po ninyo, maaari pong akong magpaabot ng mensahe kay Don Dencio. Magpapatala po agad siya ng serbidora. Mabilis na umiling si Rina. Halos sabay ang pag-angat ng kamay. Hindi na po. Sagot niya at pilit na ngumiti. Kaya ko naman, hindi na kailangan. Ngumiti rin si Justo, bagamat bakas ang pag-aalala. Kung ganun po ma'am, nasa loob na po ang susi. Ipinagbilin po ni Don Dencio na huwag kayong mag-atubiling magsabi kung may kailangan kayo. Tumango si Rina at mahigpit na hinawakan ang bag. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang totoo na ang lahat. Iisa lang siya sa loob ng napakalaking bahay na iyon. Naghihintay sa lalaking legal na asawa niya, ngunit ganap na estranghero. Sige po, salamat. Tugon ni Rina at naglakad na patungo sa gate ng mansyon papasok sa loob. Pagpasok niya sa loob, agad bumungad sa kanya ang napakagandang sala at ang malawak na paligid. Matataas ang kisame, may malalaking bintana ng salamin na tanaw ang dagat at ang sahig ay kumikinang sa puting marmol. Ang bawat sulok ay tila maingat na disenyo, malinis, elegante at puno ng katahimikang nakaka-intimidate. Napahinto si Rina sa gitna ng sala, halos hindi makapaniwala. Grabe, mansyon mo talaga o kahiraan to? Anya, bahagyang napangiti sa sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bag sa puting sofa, saka kaikiniling ang ulo habang nililibot ng tingin ang paligid. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit at hindi kabilang sa mundong iyon. Hindi ba't sinabi ko na hindi ko kailangan ng maid? Parang huminto ang mundo ni Rina. Isang boses na malalim, malamig at puno ng pagkainip ang sumalpok sa kanyang likuran. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at halos manginig ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya natanaw sa mukan ng pinto ang lalaking kakadating lamang. Tila bagong gising mula sa biyahe. Ngunit taglay pa rin ang presensya nakakapanghina. Matangkad ito, malapad ang balikat at may tindig na sanay masunod. Bahagyang gusot ang buhok at ang mga matay malamig na tila walang interes sa anumang nasa harap niya. Pasensya na po ngunit hindi ako... Panimula ni Rina. Pilit hinahanap ang tamang salita. Umalis ka na. Putol ang boses ni Teron. Walang emosyon. Hindi man lang tinapunan ng tingin ang dalaga habang tamad na naglakad palapit. Wari lalagpasan lamang siya na parang wala itong halaga. Nanlaki ang mata ni Rina. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Pasensya na. Muling wika niya. Mas malinaw na ngayon ang tinig. Ngunit hindi ako maaaring umalis. Biglang huminto ang hakbang ni Teron. Parang may pumigil sa hangin sa loob ng sala. Dahan-dahan siyang lumingon at bahagyang napataas ang isang kilay. Isang reaksyon na puno ng pagtataka at iritasyon. Anong sabi mo? Huminga ng malalim ang dalaga. Alam niyang wala na siyang puwang para umatras. Hindi ako maaaring umalis. Ulit niya. Dahil nararapat po akong manatili rito. Isang malamig na tawa ang kumawala sa labi ni Teron at lumapit sa harap ng misteryosong dalaga. Do you know who you're talking to? Tanong niya, bahagyang inilapit ang muka kay Rina. I am an attorney, and I can file a trespassing case against you in less than an hour. Nanigas si Rina sa kinatatayuan niya, ngunit hindi siya nagpatalo. Ramdam niya ang bigat ng presensya ng lalaking nasa harapan niya ngayon, na ngayon pa lang ay alam na niyang ito ang asawa niya. Isang tawag lang. Dugtong ni Teron na malamig ang titig. At sisiguraduhin ko na mailalabas ka sa bahay na to na hindi mo na kailangan mag-empake pa. Kung ganun po, mahinahon niyang sagot kahit nanginginig ang dibdib niya. Gawin niyo po. Bahagyang napatigil si Teron. Ano? Kung gusto niyo magsampa ng kaso. Dugtong ni Rina, tumingala upang salubungin ang malamig nitong mga mata. Malaya po kayo. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa sala. Hindi inaasahan ni Teron ang sagot na iyon. Matapang ka. Wika niya sa wakas, may bahid ng panunuya. O sadyang wala ka lang talagang alam. May alam ako. Mariing sagot ni Rina. At yun ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring umalis. Lumalim ang kunot sa noon ni Teron. Hindi ka empleyado rito. Hindi ka bisita. At lalong wala kang karapatang manatili
Sa bahay ko. Ngunit bago pa makasagot ang babaeng kaharap niya, biglang tumunog ang telepono ni Teron. Napasingap siya nang makita ang pangalan sa screen. Bihira itong tumawag at kung tatawag man, iisa lang ang sasabihin noon. May mahalagang bagay na kailangang pag-uusapan. O mas malala, pakikialam sa personal niyang buhay. Partikular sa usaping pag-ibig, isang bagay na matagal na niyang ayaw pag-usapan. Napatingin si Teron sa dalaga. Saka muling tumingin sa cellphone na patuloy na nagba-vibrate sa kanyang kamay. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang sagutin ang tawag. Ano na naman yun? Malamig niyang bungad. Busy ako. Sa kabilang linya, isang pamilyar at matandang boses ang agad tumugon. Mahina, ngunit may otoridad pa rin. Teron, Wika ni Don Dencio. nakarating na ba siya? Nanigas ang katawan ni Teron. Dahan-dahan siyang tumingin sa dalagang kaharap. Nakatingin rin ito sa kanya. Halatang nag-aabang, halatang kinakabahan rin. Your wife, iho. Nanigas ang katawan ni Teron. Saglit siyang napapikit. Parang umaasang mali ang narinig niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone mula sa tenga. Ngunit, bago pa man niya ito tuluyang ilayo, muling nagsalita ang lolo. Matagal na kitang pinapaalalahanan. Pero hindi ka nakinig. Kaya ako na gumawa ng paraan. Muling tumitig si Teron kay Rina. Ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi na basta iritasyon, kundi pagtatangka na unawain ang sitwasyong unti-unting bumabasag sa realidad niya. Hindi. Posible ito. Mariin niyang sabi na halos hindi makapaniwala. Hindi ako kinasal. Hindi mo man pinili, pero ikaw ang may asawa. Huwigpit ang hawak ni Teron sa cellphone. At siya, Tanong niya. Tumungo sa direksyon ni Rina. alam niya to. Oo, Sagot ng matanda. alam niya at tinanggap niya. Pagkatapos, marahas na ibinagsak ni Teron ang tawag. Tumunog ang cellphone nang tumama iyon sa marmol na sahig. Ngunit, hindi mo lang niya ito pinansin. Sa halip, napatawa siya. Isang mababang tawa na walang kahit anong saya. Saka napahagod sa buhok pababa sa batok. Para bang pilit inuunawa ang isang masamang biro. So this is your idea of a joke. Anya bahagyang umiling. Huminto ang pagtawa niya at dahan-dahan siyang humarap kay Rina. Ngumiti siya pero malamig, mapanokso at puno ng pang-iinsulto. Are you my wife? Natatawang sambit niya. Magkano bang halaga mo? Tumitig siya mula ulo hanggang paa. O stalker ka ba? Na isa sa mga nakama ko. Parang sinampal si Rina ng mga salita. Nanikip ang dibdib niya at saglit siyang napayoko. Pilit hinahabol ang hininga. Masakit, nakakababa ng pagkatao. Ngunit pinili niyang hindi umiyak. Sa halip, mariin niyang itinaas ang ulo at sinalubong ang titig ni Teron. Hindi ako binayaran para mahalin ka. At lalong hindi ako stalker. Oh really? Tinanggap ko to. Dugtong ni Rina. Nanginginig ang kamay ngunit hindi ang tinig. Dahil may dahilan ako. Hindi dahil gusto kita. Tumawa muli si Teron. Mas mapait. Convenient. Lahat ng babaeng nakilala ko, may dahilan. Lumapit siya ng isang hakbang. So tell me, Bulong niya. anong kapalit? Pera? Bahay? Pangalan? Hindi mo kailangan malaman. Madiin niyang sagot. At kung hindi mo matanggap na asawa mo ko, hindi ko na problema yon. Hindi na siya naghintay ng tugon. Mabilis siyang lumakad palayo. Tinatahak ang hallway na puno ng mga pintong tila magkakapareho. Lahat ay banyaga na tila bawal sa gaya niya. Ngunit, bago pa siya tuluyang makapasok sa isa sa mga silid, muling nagsalita si Teron. Are you a virgin? Napahinto si Rina sa pagakbang. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngumisi si Teron, ang ngiting walang hiya at walang galang na parang sinasadya nitong tusukin ang natitirang pasensya niya. Kita niya ang kumpiyansa sa mga mata nito. Ang paniniwalang kaya nitong yurakan ang sino mang nasa harap niya. Well, Dugtong nito, kibit balikat. it doesn't matter. Parang may umakyat na init sa dibdib ni Rina. Galit, hiya at insultong pilit niyang kinokontrol. Kung ginasukatan mo ng asawa, malamig niyang sabi. Mali ang babaeng napuntahan mo. Bahagya si Rina ngumiti upang tabunan ang galit. At wala kang karapatang itanong yan.
At lalong wala kang karapatang husgahan ako. Tumayo siya ng tuwid. Sinalubong ang tingin ni Teron. Sa papel, asawa mo ako. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko rin inaasahang magiging asawa ka sa totoong kahulugan ng salitang yon. Pagkatapos wala nang sinabi pa si Rina. Tuluyan siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto sa likod niya. Isang mahinang klik na mas malakas pa sa sigaw. Naiwan si Teron sa hallway. Ang isa'y bahagyang naglaho. Damn it! Mura ni Teron habang mabilis na pumapasok sa opisina sa loob mismo ng mansyon. Mariin niyang isinara ang pinto at agad pinagana ang malaking monitor sa harap ng mesa. Ilang segundo lang, lumitaw sa screen ang mukha ni Calvin. Ang pinsan niyang halatang nagulat sa itsura niya. What? Bulalas ni Calvin. Ano nangyari sa'yo? Parang kang pinasabog. Hindi agad umimik si Teron. Tumayo siya sa gitna ng silid. Bahagyang nakayoko at tuminga ng malalim na parang may hinihintay na sagot na mahuhulog mula sa langit. Teron, Tawag ni Calvin. so what's the plan? Ngumisi ito. Gusto mo magdala ako ng babae dyan? Party, ingay. Kapag hindi niya matiis, baka kusa na lang siyang umalis. Dahan-dahang itinaas ni Teron ang ulo at tumingin sa screen. Wala na ang galit sa mga mata niya. Napalitan iyon ng pagkainis at pag-iisip. Tingin ko, Wika niya sa wakas. hindi pa rin siya aalis kahit gawin ko yun. Sigurado ka? Tumalikod si Teron at naglakad papunta sa bintana. Tanaw ang malawak na dagat. Oo, may kakaiba sa babaeng yun. Kakaiba? How? Usisa ni Calvin. Humigpit ang kamao ni Teron. Hindi siya umaatras. At mas lalo siyang naninindigan kapag tinutulak ka. Or should you simply accept the reality that you are now married? Accept? Napatawa siya ng mapait. You want me to accept this? Ikinaway niya ang kamay na parang tinutukoy ang buong mansyon. Ang sitwasyon, ang babaeng hindi niya pinili, ang kasal na pinilit sa kanya. Hindi ko pinili to. Wala akong pinirmahan. Pero legal. Sagot ni Calvin, walang paligoy-ligoy. At alam mo kung gaano kabigat ang salitang yun. Tumahimik si Teron. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng mesa. Ipinatong ang siko at isinubsob ang muka sa mga palad. Isang bagay na bahira niyang gawin. Hindi ako naniniwala sa kasal. Hindi sa paraan na yan. Tinanong mo ba kung bakit siya pumayag? Usisa ni Calvin. Mariing umiling si Teron. Wala akong pakialam. Ngunit kasinungalingan iyon. Dahil sa kabila ng galit at inis, may isang bagay na hindi niya maikakaila. Ang babaeng iyon ay hindi umaakto tulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Samantala, hapon na nang bumaba si Rina mula sa silid na ibinigay sa kanya. Nakapagpalit na siya sa mas komportableng damit. Napahinto siya sandali sa bukana nang matanaw ang napakaganda ng kusina na maluwag, maliwanag at kumpleto sa mga gamit na tanging napapanood lamang niya sa mga cooking show. Kumikinang ang mga stainless counter at ang mga cabinet ay halatang bihirang gamitin. Kung hindi siya nagugutom, bahala siya. Sambit niya sa sarili. Binuksan niya ang refrigerator at saglit na nang isip. Maraming laman ng karne, gulay at iba't ibang sangkap. Ngunit, malinaw na hindi madalas na pagpapaluto ang kusinang yun. Matapos magdesisyon, kinuha niya ang karne at inilapag sa counter. Pork steak. Bulong niya, para nagpapaalam sa sarili. Habang inihiwa ang sibuyas at inaayos ang karne, unti-unting napalitan ng amoy ng mantika at bawang ang malamig na katahimikan ng mansyon. Tapos na. Bulong ni Rina sa sarili. Napangiti habang hawak ang kawali. Maingat niyang inilapag iyon sa counter at pinagmasdan ng niluto na mukhang masarap. Ngunit napawi ang ngiti niya nang marinig ang isang boses mula sa likuran. What on earth is that smell? Napapikit sandali si Rina bago itinaas ang tingin. Nakatayo si Teron sa bungad ng kusina. Nakatiklop ang manggas ng damit. Ang nooy bahagyang nakakunot. Kita sa mukha niya ang halong iritasyon at pagtataka na parang hindi sanay na may nagluluto sa bahay niya. Pagkain, sagot ni Rina na matabang ang boses. Pork steak. You cooked. Here. Tumingin si Teron sa paligid na parang bang may nasirang alahas. Alam mo bang may staff para dyan? Wala namang staff. Sagot ni Rina habang kumukuha ng plato. At gutom na ako. Lumapit si Teron ng isang hakbang. Sininghot ang hangin na parang pilit hinahanap ang mali.
Hindi ako sanay sa ganitong amoy sa bahay ko. Kung ganon, huwag kang kumain. What? Hindi ako nagluto para sa'yo. Kung ayaw mo, hindi kita pinipilit. As if naman kakainin ko yung niluto mo. Segunda ni Teron. Ngumuso lamang si Rina at nakibit balikat. Parang wala lang ang sinabi nito. Hindi na siya nakipagtalo. Sa halip, kinuha niya ang sandok at dahan-dahang nilagyan ng kaunting kanin ang plato niya. Saka sinandokan ng pork steak na umaapaw ang sarsa. Lalong kumapal ang amoy sa kusina. Mantika, bawang at toyo na may konting tamis. Isang amoy na hindi sanay si Teron sa loob ng sarili niyang bahay. Ikaw ang bahala, sabi ni Rina habang inaangat ang kutsara. Hindi naman ako magugutom. Sumubo siya ng pagkain, dahan-dahan. Parang sinasadya ang bawat galaw. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalala. Parang wala siyang pakailam kung anong iniisip ng lalaking nakatayo sa harap niya. At doon niya nakita ang bahagyang paglunok ni Teron. Mabilis, halos hindi mahahalata. Ngunit malinaw sa mga matang sanay magmasid ni Rina. Tumigas sandali ang mga panga nito, saka umiwas ng tingin na parang nahuli sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Napangiti si Rina sa loob-loob niya, ngunit hindi niya pinahalata. Hindi ka ba talaga kakain? Tanong niya, casual lang ang tono na parang walang mali siya. Hindi. Mabilis na sagot ni Teron. Hindi ako nagugutom. Ngunit hindi umalis ang mga mata nito sa plato niya. Sa umuusok na ulam, sa sarsang kumikintab sa ilaw ng kusina. Muling sumubo si Rina. Masinadya ang bagal. Sayang, masarap to. Napapikit sandali si Teron, parang may pinitigil. Sinulya pa niya ang orasan sa dingding. Gabi na, walang staff. Ayaw niyang umorder at lalong ayaw niyang aminin na nagugutom siya. Mabilis siyang lumapit sa mesa. Bago pa tuluyang makareact si Rina, inagaw ni Teron ang kutsarang hawak niya. O teka, kung hindi ako masasarapan sa luto mo. Mariing sabi ni Teron. Malamig ang tono habang kumukuha ng piraso ng karne. Huwag ka na magluto rito. Isinubo niya ang karne. Ngumanga si Teron ng mabagal. Pinaglaruan na niya ng dila ang lasa. May alat, may tamis, may init na hindi niya inaasahan. Napakunot ang noo niya. Ano? Basag ni Rina sa katahimikan. Ano? Pangit ba? It's fine. Sakto lang. Sakto lang? Ulit ni Rina, bahagyang nakataas ang kilay. Mukha ka nag-iisip kung anong reklamong sasabihin. Wala akong reklamo. Singhal ni Teron. Don't assume. Buti naman. Muli siyang sumubo, parang walang nangyari. Ilang segundo ang lumipas. Tahimik pa rin si Teron, nakatayo lang sa gilid ng mesa. Pero bago pa man mapigilan ang sarili, gumalaw ulit ang kamay niya at kumuha ng isa pang piraso ng karne. Napatingin si Rina sa kanya. Kala ko ba sakto lang? Testing consistency. Sagot ni Teron nang di tumitingin. Baka tsamba lang yung una. Wow! Sambit ni Rina. Napaka-professional mo naman. Hindi siya pinansin ni Teron. Isinubo niya ulit ang karne ng mas mabilis ngayon. Napangiti si Rina nang hindi niya namamalayan. Hindi ka ba sanay na may nagluluto para sa'yo? Tanong niya ng mahinahon. Tumigil si Teron sa pagnguya. Sanay ako na may pagkain. Hindi sa ganitong setup. Setup? Tao lang na nagluto at hindi chef? Sumimangot si Teron. Exactly my point. Bahagyang tumawa si Rina. Ang arte mo? What? Wala. Sabi niya sabay kibit balikat. Observation lang. Anyway. Biglang sabi ni Teron, bahagyang tumikhim na parang pilit inaayos ang sarili. The food was really good. Napatingin si Rina sa binata. Bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan yon, lalo na mula sa lalaking kanina lang ay handang durugin ang pagkatao niya sa salita. Thanks. Maikli niyang sagot, sabay balik ng tingin sa plato. Ilang sandali pa, marahang ibinaba ni Teron ang kutsara. Hindi siya umalis. Sa halip, huminga siya ng malalim. And about kanina. Dagdag niya, mas mababa na ang tinig. I'm sorry. Doon na natigilan si Rina at tuluyang napatingin sa asawa. I shouldn't have asked you that question. Dugtong ni Teron. Out of line yun. Hindi agad nagsalita si Rina. Pinagmasdan niya ang lalaki sa harap niya. Hindi ang mayabang na Teron Alcaraz na unang sumalubong sa kanya, kundi isang lalaking bahagyang hindi komportable sa sariling mga salita.
Hindi ka sanay humingi ng sorry. Sabi niya sa wakas, walang panunumbat sa tono. Bahagyang napangisi si Teron. Hindi talaga. Halata. Sagot ni Rina. Hindi ibig sabihin nun na okay ng lahat. Hindi umiling si Rina. Hindi ko rin naman inaasahan. Huwag kang mag-alala. Saglit na natigilan si Teron. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Walang reklamo o pagsisisi. Walang pagtatangkang palambutin ang loob niya. Isang simpleng pagtanggap na mas nakakagulo sa isip niya kaysa anumang drama. Bahagyang umangat ang kurba ng labi ni Teron. Hindi iyon ganap ng ngiti, pero sapat para ipakita na may kung anong kumislot sa dibdib niya. Ang misteryosong babaeng bigla na lamang dumating sa buhay niya ay hindi umaakto ayon sa inaasahan. At iyon ang mas nakakapagpagulo sa kanya. Nang matapos ang gabing iyon, nagkanya-kanya sila ng sinid. Ngunit si Teron sa kabila ng pagod ay hindi dinalaw ng antok. Attorney ako. Bulong niya sa sarili, sabay marahang iling ng ulo. Pero nagawa kong ipakasal sa papel. Ang hindi ko man lang alam. Uminom siya ng kaunti. Ramdam ang init na dumaloy sa lalamunan. Ngunit, hindi sapat para patayin ang kaguluhan sa isip niya. Samantala, kinabukasan, maliwanag ng umaga nang lumabas si Rina sa likod ng mansyon. Presko ang hangin, may halong amoy ng damo at dagat. Doon niya naabutan ng isang binatang abala sa pagtrim ng malalaking puno ng hardin. Pawisan, nakasombrero at halatang matagal na nagtatrabaho. Baka gusto mo ng merienda? Alok ni Rina, habang hawak ang maliit na tray. Napalingon ng binata, halatang nagulat. Naku, hindi na po. Mabilis nitong sagot sabay patay ng makina. Ayos lang po kung maaari. Tubig na lang po. Ngumiti si Rina. Tubig lang? May sandwich at prutas naman. Hindi naman kita minamadali. Pero, Nagutubili ang binata. Kamot ang batok. baka po makaistorbo ko eh. Wala ngang serbidora. Sagot ni Rina ng kalmado. Kaya nga ako na lang. At mukhang matagal ka pang matatapos. Napatingin ang binata sa mga punong kalahati pa lang ang natitrim. Opo, siguro po mga 1 oras pa. Oh, edi sakto. Sabi ni Rina sabay abot ng bote ng tubig. Pahinga ka muna kahit saglit. Tinanggap iyon ng binata. Halatang nahihiya. Salamat po, ma'am. Mrs. Alcaraz po ba? Bahagyang natahimik si Rina sa tanong, pero hindi siya nagpakita ng alinlangan. Rina na lang. Sagot niya. Hindi kailangan formal. Ngumiti ang binata. Mas nakahinga. Ako po si Benji. Hardinero po rito. O siya, magluluto muna ako. Sige po, Ma'am Rina. Magaan ang pakiramdam ni Rina habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. May kakaibang saya sa simpleng pakikipag-usap niya. Isang bagay na tila kulang sa napakalaking bahay na iyon. Ngunit, pagpasok niya sa kusina, halos mahawakan niya ang sariling dibdib sa gulat. Naroon si Teron. Seryosong nakaupo sa mataas na stool sa gitna ng kusina. Nakatiklop ang manggas ng puting polo. Maayos ang buhok at mga matay diretso sa kanya na parang kanina pang naghihintay. What are you doing out there? Hindi agad sumagot si Rina at tinungo ang ref. Namigay ng tubig at merienda. Casual niyang tugon habang binubuksan ang refrigerator. May nagtatrim ng puno. Mainit sa labas. Napatingin si Teron sa asawa na may bahagyang kunot sa noo. That's not your job. Isinara ni Rina ang ref at hinarap si Teron. Wala namang may nagsabing bawal. I'm just saying. Dugtong ni Teron, bahagyang tumuwid sa pagkakaupo. Hindi mo kailangan makipag-close sa staff. Staff? Hardinero siya at tao rin. Kilala mo ba siya? Tanong niya. Ngayon lang. Benji ang pangalan. And you already offered him food. Gutom siya. May sobra naman. Hindi mo alam ang boundaries ang bahay na to. Sabi ni Teron. Medyo mas mababa na ang tono ng boses. Huminto si Rina sa pagkuha ng maaaring iluto at dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking hindi maganda ang gising sa umaga. At ikaw, hindi mo alam kung gaano kakulang ang bahay na to sa simpleng bagay. Hindi mo kailangang alagaan ng lahat. Hindi ko rin kailangan maging malamig. Balik ni Rina. Damn it. Ano bang mali? Sikmat ni Rina nang hindi na makatiis. Bakit ba laging mainit ang ulo mo? Napatingin si Teron sa kanya. Tila ba hindi inaasahan ang direktahang tanong? What?
Sagot niya, bahagyang tumayo mula sa stool. Mas inaalagaan mo pa kasi ang hardinero kaysa sa sarili mong asawa. Ano? Napakurap si Rina, halatang hindi makapaniwala sa narinig. You already offered him food. And you still want to cook him lunch? Are you serious, ha? Akong asawa mo. Hindi ang hardinerong yun. Natahimik ang kusina sa loob ng ilang segundo. Unti-unting bumaba ang hawak ni Rina ng mga rekado. Nagsiselos ka ba? Tanong niya. Don't twist this. Hindi ako tinitwist. Sagot ni Rina ng mas malinaw na ngayon ang boses. Ikaw ang nagdala ng issue. Humakbang si Teron palapit. I'm just saying, may limit dapat. Limit? Sa pag-aalok ng pagkain? Sa pagiging overly concerned. Sagot niya, halatang hindi mahanap ang tamang salita. Napailing si Rina. Siya ang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ako ang nasa loob ng aircon. Natural lang na mag-alok ako. Hindi required yun. Giit na Teron. At hindi ka rin required na magselos. Mabilis niyang balik. Tumigil ang mundo sa pagitan nila. Nagkatinginan sila ng mas malapit ngayon. Ramdam ni Rina ang init ng katawan ni Teron. At ramdam din niya ang inis nito na tila may ibang pinanggagalingan. I'm not jealous. Mariin niyang sabi. Then why do you sound like that? Mahinang tanong ni Rina. Wala agad na sagot. Huminga ng malalim si Teron at umatras ng isang hakbang. You're my wife. Sabi niya sa wakas, sa mas mababang boses. At hindi ko gusto na kung sino-sino lang ang komportable sa'yo. Komportable? Nagbigay lang ako ng tubig. Exactly. You're too comfortable. Napapuntong hininga si Rina. Teron, hindi ko kasalanan kung hindi ka sanay na may normal na pakikitungo sa bahay na to. Natahimik muli ang paligid ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mukha ni Teron, kundi pagkalito. At kung gusto mo magkaunawaan tayong dalawa, hindi mo kailangang sigawan ako. At doon natapos ang usapang iyon. Hindi alam ni Teron kung saan nanggaling ang galit niya. Habang nag-aasikaso siya ng mga kaso at mahalagang bagay, napahilig siya sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. What's wrong? Tanong ng lolo ni Teron na si Doncio nang pumasok ito sa opisina ng apo sa mismong law firm na ngayon ay pag-aari na ni Teron. Lolo. Tuwid na sagot ni Teron, agad na inayos ang postura. You didn't call. Hindi ako kailangan tumawag sa sarili kong firm. Sagot ng matanda sa katuluyang pumasok at isinara ang pinto. Tahimik silang nagkatitigan na maglolo. You look distracted. Dagdag ni Don Dencio habang umuupo sa harap ng mesa. May problema ba? Napangisi si Teron ng bahagya. You tell me. Tungkol ba sa asawa mo? Napailing si Teron, saka napatawa ng mahina. You really don't waste time. Hindi rin ikaw. So? Tahimik si Teron ng ilang segundo bago nagsalita. Hindi siya umaalis. Sabi niya sa wakas. Bahagyang tumaas ang kilay ni Don Dencio. Hindi naman talaga siya aalis. Hindi siya takot. Hindi siya umaasta na parang may habol. At mas lalo siyang naninindigan kapag tinutulak ko. Ngumiti ng bahagya ang matanda. So you tried pushing? I didn't try. It just happened. Teron, galit ka ba sa kanya o sa akin? Muling natigilan si Teron. Hindi siya agad nakasagot. At sa unang pagkakataon doon ay tila hindi na siya sigurado. Attorney ka. Sanay kang kontrolado ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, may bagay na hindi mo napagdesisyonan. Humigpit ang panga ni Teron. She's living in my house. Mariin niyang sabi. Acting like she belongs. Dahil sa papel, she does. Tumikim na lamang si Teron at pinagmasdan ng syudad sa glass wall window. Give her a chance. Sabi ng matanda. Hindi siya ang kaaway mo. Napabuntong hininga si Teron at napasandal muli sa upuan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakainis. Ang kasal na hindi niya pinili o ang katotohanang unti-unti niyang napapansin ang babaeng pinilit sa buhay niya. Samantala, kalma Rina. Bulong niya sa sarili. Maraang hinawakan ang sariling dibdib. Kung ganun ang ugali niya, tanggapin mo na lang. Pansamantala lang naman ito. Pansamantala. Ilang beses na niyang inulit ang salitang iyon sa isip niya. Parang mantra. Para hindi siya masyanay.
para hindi siya masaktan. Lumabas siya ng silid at tumaba sa sala. Tahimik ang buong mansyon. Tanging tunog ng orasan at mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Naupo siya sa sofa, nakatitig lang sa kawalan. Hindi niya alam kung anong hinihintay niya. Lumipas ang ilang oras, hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan na pumarada sa garahe. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya ng mas mabilis. Ilang segundo pa'y narinig niya ang pagbukas ng main door sa sala. Pumasok si Teron. Nakasuot pa rin ng coat, bahagyang nakalaylay ang kurbata, halatang pagod, ngunit hindi nawawala ang presensyang dominante. Napahinto siya nang makita si Rina sa sala. What are you doing in the living room? It's pretty late. Malamig ang tono pero hindi kasing talim ng dati. Tumayo si Rina mula sa sofa. Naghihintay. For what? Napakurap si Rina. Tila ngayon lang napagtanto ang sinabi niya. Hindi. I mean, gising pa kasi ako. Sandaling natahimik si Teron habang inaalis ang coat at inilalagay iyon sa gilid. You don't have to wait for me. Hindi naman kita hinihintay. Nagkataon lang, narito ako. Ngunit alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Lumapit si Teron na ilang hakbang. Tumigil sa tapat niya. Mas malapit ngayon, mas ramdam ang presensya nito. Really? Tanong niya, bahagyang nakatihilid ang ulo. Bakit ka nauutal kung ganun? Napakurap si Rina. Hindi ako nauutal. You just did. Hindi. Giit niya kahit halatang nahuhuli sa sariling tono. You're a bad liar. Napasinghap si Rina, saka tumingin sa gilid para umiwas sa mga mata ni Teron. At ikaw, mabuti ka bang magsabi ng totoo? Napahinto ang lalaki ng bahagya. Anong ibig mo sabihin? Malamig niyang tanong. Ibinaba ni Rina ang tingin, saka muling tumingin sa asawa. Mas kalmado na ngayon. Sinabi mo kanina na hindi ka sanay sa mga bagay-bagay. Pero hindi mo rin sinabing ayaw mo. Isang hakbang pa ang nalapit ni Teron. Ngayon, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Don't assume things. Mahina niyang sabi. Hindi ako nag-a-assume. Hindi mo kailangan maghintay sa akin. Muli niyang sabi, mas mababa ang tono. I come home late. I work late. That's how my life is. At hindi ko naman hinihingi na baguhin mo. Gusto ko lang malaman mo na may tao sa bahay na to. Hindi umimik si Teron ng mga oras na iyon. Pakaramdam niya, tuluyan ang bumagsak ang lahat ng matitigas na bato na tinumpok niya sa pagitan nila ng dalaga. May pagkain sa kusina. Dugtong ni Rina, bahagyang umatras pa para bigyan si Teron ng espasyo. Initin mo na lang kung gusto mo. Ngunit bago pa tuluyang makalayo sa Rina, bigla siyang napahinto. Isang kamay ang mabilis ngunit hindi marahas na humawak sa kanyang pulso. Napasingap siya ng marahas. Sa isang iglap, napalapit siya kay Teron nang halos magkadikit ang pagitan nila. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Ang mahinang pag-angat baba ng dibdib sa bawat paghinga. Ang tunog ng tibok ng puso nito ay halos umabot sa kanyang tenga. Teron, mahina niyang tawag. Hindi sigurado kung galit ba o kaba ang nangingibabaw. Why did you do that? Anong ginagawa ko? Tanong ni Rina. Pilit na pinapanatiling steady ang boses kahit ramdam niyang bumibilis ang tibok ng sariling puso. You act like... Huminto si Teron, tila hinahanap ang salita. Like you actually care. Saglit na natahimik si Rina. Hindi ba dapat? Marahan niyang sagot. Saglit na dumiin ang yakap ni Teron kay Rina. Hindi isang buong yakap, pero sapat para maramdaman ng dalaga ang init at bigat ng presensya nito. Ang dibdib ng binata ay halos kapantay ng kanyang muka. Ang bawat paghinga nito ay tila dumadampi sa kanyang balat. This isn't real. This marriage, this setup, it's just paper. Alam ko. Mahinang sagot ni Rina, ngunit hindi bumitaw si Teron. Sa halip, mas lumalim ang titig nito sa kanya. Hindi iyon malamig. Parang may kinakalaban sa loob. At kung ipagpapatuloy mo to, baka mahulog ako sa'yo. Napatingin si Rina sa kanya. Hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong mas nakakagulat. Ang sinabi nito o ang katotohanang hindi iyon tunog biro. Teron, bulong niya. I don't do falling. Dugtong ni Teron agad. Parang binabawi ang sariling kahinaan. Hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi ako sanay.
Wala naman akong hinihingi. Hindi kita pinipilit. Pero ginagawa mo. Sa paraan ng pagluluto mo. Sa paghihintay mo. Sa pakikitungo mo sa mga tao rito. You're making this feel right and real. Hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman mo. Sagot ni Rina sa wakas matapos ang ilang segundo. Pero kaya kong kontrolin ang sa akin. That's sick. Parang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya ng mga salitang iyon. Ano? Mahinang tanong ni Rina. That's sick. Ulit ni Teron. Nananatili pa rin na nakayakap. You're telling me, kaya mong i-switch off ang feelings mo. Parang wala lang. Hindi ko sinabing wala lang. Sinabi ko lang na kaya kong kontrolin. That's not healthy. You're not a machine. At ikaw ba? Hindi ka ba yung unang nagsabi na papel lang to? Sabi mo na hindi to totoo. Na set up lang. So bakit parang galit ka na kaya kong sumunod sa rules mo? Mas lumalim ang paghinga ni Teron. Pumikit siya ng mariin na para bang nasa korte siya at dapat na depensahan ang nakasasakdal. I didn't mean... Naputol siya. Tila hindi sigurado. Hindi ko ibig sabihin na maging emotionally dead ka. Hindi ako patay. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. You're impossible. Bulong ni Teron. Hindi. Ayaw ko lang na magka-problema. Well, I'll create a big problem that neither you nor I can solve. Parang may malamig na kamay na pumisil sa dibdib ni Rina. Doon tuluyang umalpas ang puso niya. Oo, kung magiging tapat siya sa sarili, alam ni Rina na may kung anong nagbabago sa kanya. Hindi na lang ito simpleng responsibilidad. Hindi na lang ito tungkol sa lupa at pera. May kung ano ang unti-unting sumisingit sa pagitan ng galit at banggaan nila. Nahuhulog siya. Pero kung ipagpapatuloy niya iyon, pakiramdam niya sa huli ay siya pa rin ang talo. Sanay si Teron na magkontrol sa pag-alis, sa hindi pananatili. Hindi na ni Rina maalala kung paano natapos ang usapang iyon, kung sino ang unang tumalikod, kung sino ang unang naglakad palayo. Ang malinaw lang, buong magdamag siyang nakahiga, nakatitig sa kisame at hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang boses ni Teron. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili habang pinipikit ang mga mata. Hindi ako pwedeng mahulog. Samantala, The transaction is all done, Attorney Alcaraz. wika ng sekretary niyang si Jay sa kabilang linya. Nabayaran na po ng buo ang halaga ng lupa. Officially transferred na rin ang title. Transfer to? Malamig niyang tanong. Sa pangalan po ni Rina Alcantara. Sagot ni Jay. As per your instruction, cleared na rin pong record sa bangko. Wala na pong habol ang previous creditor. Good. Keep it confidential. Yes, sir. Pagkababa ng tawag, nanatili siya nakatayo sa salamin habang tinatanaw ang malaking hardin ng mansyon mula sa bintana. Ang lupa ang dahilan kung bakit pumayag si Rina. Ang lupang naging presyo ng kasal nila. Ngayon, wala na siyang dahilan para manatili. Doon ay unti-unting si Teron na napangisi, ngunit hindi iyon masaya. So what now? Bulong niya sa sarili. Naisip ni Teron na kung pera lang ang dahilan ni Rina ay malaya na siya. Pero bakit tila parang hindi iyon ang gusto niyang mangyari? Damn. Mahinang mura niya. Ayaw niya ng komplikado lagi. Ayaw niya ng attachment. Ayaw niya ng taong naghihintay sa sala tuwing gabi. Ayaw niya ng amoy ng lahat ng kahit na ano sa kusina. Ayaw niya ng presensyang nagpaparamdam na may tahanan ang bahay niya. Pero, kapag umalis si Rina, babalik sa dati ang lahat. Tahimik, malamig, walang naghihintay. Napapikit si Teron sandali. Hindi pwede. Bulong niya. Hindi niya alam kung alin ang tinutukoy, ang pag-alis ni Rina o ang nararamdaman niya. Samantala, napakagat sa ibabang labi si Rina nang paglabas niya ng silid ay napansin siyang kahon sa harapan ng pinto. Malinis ang pagkakabalot. May logo ng isang kilalang international fashion brand. Isa sa mga nakikita niya lang noon sa magazine na hinihiram niya sa salon. Ha? Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ng kahon. Maingat, maayos ang ribbon, halatang hindi basta-basta. Sino na naman ang magbibigay nito? Bulong muli ni Rina. Maingat niyang binuksan ang takip. Doon ay nanlaki ang mga mata niya ng isang eleganteng damit ang nasa loob. Simple pero halatang mamahalin. Soft ang tela,
kulay champagne na may banayad na kinang kapag tinatamaan ng ilaw. May kasama pang pares ng sapatos at maliit na card. Kinabahan ang dibdib niya habang kinukuha ang card. Where is tonight? We're going out. Tia. Going out? Mahinang ulit ni Rina. Doon ay alangan man at hindi alam ni Rina kung saan patungo ang gabing yun. Walang nagawa kundi ang sundin ang nais ni Teron. Nakatayo si Teron sa loob ng kanyang opisina. Kausap ang sekretary niyang si Jay sa pamamagitan ng intercom. Yes, sir. Wika ng sekretary. Ulila po siya kaya tayo siyang mabawi ang lupa at umalis sa tita niya. According sa records, matagal na po niyang hinahabol yun. Tahimik si Teron. Wala po siyang ibang properties. Wala ring malaking savings. The land was everything. So she really intended to leave? Si Teron. Opo, sir. Based on what we gathered. Okay. That will be all. Pagkababa ng tawag, nanatili si Teron na nakatitig sa mesa niya. Ilang sandali pa, tumayo siya at inayos ang cuff ng suot niyang suot. May mga meeting pa siyang dadaluhan. May dinner na kailangang sipatin. May mga kliyenteng naghihintay ng pirma at presensya niya. Normal na araw. Normal na buhay para sa kanya. Ngunit, habang naglalakad siya palabas ng opisina, malinaw sa isip niya ang isang bagay. Mas gusto niyang makasama si Rina kaysa harapin ang kahit anong mahalagang engagement na naka-line up sa kalendaryo niya. Napahinto siya sa hallway ng law firm. What the hell is wrong with me? Mahinang bulong niya. Hindi siya ganito dati. Hindi siya yung tipo ng lalaking magbabago ng schedule para sa isang babae. Lalo na sa isang babaeng hindi niya pinili. Pero ngayong gabi, ayaw niyang makasalamuha at nakaupo sa isang maingay na dinner table. Huminga siya ng malalim at inilabas ang cellphone. Cancel the dinner with the board. Utos niya sa assistant. Sir, that's important. Reschedule it. Personal matter. Pagkababa ng tawag, bahagyang napangisi si Teron. Mariin siyang pumikit bago nagtungo sa parking lot at mabilis na pinaharurot ang sasakyan pauwi sa mansyon. At doon, pagkababa pa lamang niya, tila huminto ang mundo niya nang makita si Rina. Suot ang damit na pinadala niya. Ang kulay champagne na tela ay marahang kumikislap sa ilalim ng chandelier. Ang buhok niya ay maayos na nakalaylay sa balikat. Simple lang ang ayos pero may kakaibang ganda. Okay ka lang ba? Alanganing tanong ni Rina nang mapansing hindi pa rin umiimik si Teron. Bahagyang kumarap ang binata. Saka napabuntong hininga na parang ngayon ang siya bumalik sa realidad. Okay lang. Ulit niya, bahagyang napangiti. You have no idea. Napakunot ang noo ni Rina. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Teron ng dahan-dahan hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi siya agad humawak, nakatingin lang, para bang sinusubukang alalahanin kung kailan siya huling natigilan ng ganito dahil sa isang babae. You look... Muli niyang panimula, saka napailing, tila hindi sanay sa sasabihin. You look beautiful. Parang mas tumahimik ang buong sala. Hindi sanay si Rina na makakarinig ng ganitong klase ng papuri mula kay Teron. Lalo na't walang panunuya at walang laro sa tono. Salamat. Mahina niyang sagot. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Saan ba tayo pupunta? At kailangan pa ng ganito? I'd love to take you somewhere special. Sagot ni Teron. Special? Ulit ni Rina, bahagyang kinakabahan. Teron, huwag mo kong takutin. Bahagyang kumunot ang noo ni Teron. Saka umangat ang isang sulok ng labi niya. Why would I scare you? Gusto kong maging special ang bawat araw na matatapos sa ating dalawa. Natigilan si Rina ng bahagya dahil sa kabog ng puso, nais kumuwala sa dibdib niya. And I want my wife to be happy. Dugtong niya, diretso ang tingin. Parang may marahang umaplo sa dibdib ni Rina. Isang salita na hindi niya inaasahang maririnig mula kay Teron ng ganito. My wife. Mahinang ulit niya. Tila sinusukat ang bigat ng mga salitang iyon. Don't make that face. Legal naman. Hindi iyon ang punto. Hindi ka naman obligado na pasayahin ako. Humakbang si Teron papalapit hanggang halos magkalapit na sila. Hindi ako obligado. Pinipili ko. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Teron, bulong niya. Hindi sigurado kung dapat bang umatras o manatili. Alam ko sinasabi kong papel lang to. Pero habang nasa ilalim tayo ng isang bubong, ayoko magmukhang aksidente ang presensya mo sa buhay ko. Napakurap si Rina.
Anong gusto mong magmuka? Tama. Sagot niya agad. Hindi sa pilitan. Hindi pansamantala. Sagad na natahimik si Rina at pinagbasdan ang seryosong muka ng nasa harapan niya ngayon. Baka masanay ako. Maingat niyang sabi. Sa alin? Sa pagiging ganito mo. Mas lumalim ang titig ni Teron ni hindi ngumiti o mukhang nagbibiro. Then get used to it. Gusto ko nga ganun ang mangyayari. Gusto mo? Maingat na ulit ni Rina. Tila gustong makasiguro na tama ang narinig niya. Yes. Akala ko ba ayaw mo ng komplikado? Hindi ko gustong komplikado. Pero hindi rin ako bulag. Sa ano? Sa nararamdaman ko. Teron, I'm not promising anything. tugtong ni Teron na agad na parang pinipigilan ng sarili na lumampas pa. Hindi ako marunong sa ganun. Hindi ko rin hinihingi. Lumapit pa siya ng kaunti hanggang halos magkadikit ang pagitan nila. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Pero kung masasanay ka, sabi ni Teron, mas mababa ang boses. mas gugustuhin ko na masanay ka sa totoong ako. Sa totoong nararamdaman ko. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Anong totoo mong nararamdaman? Hindi na sumagot si Teron. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ni Rina. Hindi marahas, hindi rin mapang-angkin, kundi parang may desisyong nabuo na sa isip niya. Let's go. Sabi ni Teron. Ha? Napakurap si Rina. Bago ko pa sabihin ang mga bagay na hindi ko na mababawi. Dagdag ni Teron, bahagyang napangiti. At hindi na si Rina pinayagang makapagsalita pa ng asawa. Marahan at sigurado niyang hinila si Rina palabas ng mansyon patungo sa kotse. Binuksan niya ang pinto para sa asawa. Napatingin si Rina kay Teron bago tuluyang sumakay. Teron, hindi mo pa sinasagot. Saglit si Teron na nanahimik. Saka isinara ang pinto at umikot papunta sa driver's seat. Pagsakay niya, bago pa niya paandarin ng sasakyan, saglit siyang tumingin kay Rina. Kung sasabihin ko ngayon, baka hindi na tayo makarating sa pupuntahan natin. Napasinghap si Rina at bahagyang namula. At saan nga ba tayo pupunta? Kung saan tayo idala ng tadhana. Sagot ni Teron at doon pinaandar ang makina ng sasakyan. Unti-unting umandar ang sasakyan palabas ng mansyon. Tahimik ang gabi sa isla ng Carmen. Ang mga ilaw ng poste, mahinang hampas ng hangin at ang dagat na kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi agad nagsalita ang dalawa. Nakatitig si Rina sa bintana habang si Teron ay diretso ang tingin sa daan na halatang may iniisip. Teron, mahinang tawag ni Rina at binasag ang katahimikan. Hindi ka ba talaga magsasabi kung saan tayo pupunta? Bahagyang ngumiti si Teron at sumulyap sa kanya. Isang mabilis ngunit mas matagal kaysa dati niyang tingin. Kita niya ang pagtataka sa mukha ni Rina. Ang kaba na may halong tiwala. Ang totoo, may lugar siyang gustong puntahan. Isang lugar na bihira niyang balikan. Isang lugar na walang kinalaman sa negosyo, sa apelyido o sa pagiging attorney Alcaraz. Isang maliit na rest house sa gilid ng dagat na pag-aari noon ng kanyang ama't ina bago ang mga ito pumanaw. Doon niya unang natutunang lumangoy. Doon siya huling tumawa ng walang iniisip na responsibilidad. At doon din niya huling naramdaman ang tahimik na kapayapaan. May lugar lang akong gustong ipakita sa'yo. Sagot niya sa wakas. Secret? Not secret. Private. Tahimik silang nagpatuloy sa biyahe. Habang papalayo sa mansyon at ang mga ilaw ng bayan, unti-unti nagiging mas madalim at mas tahimik ang daan. Napansin ni Rina ang pagbabago ng direksyon. Hindi to papunta sa city. Hindi. Okay lang ba talaga to? Sandaling tumingin si Teron sa asawa. Kung hindi ka komportable, babalik tayo. Napailing si Rina. Hindi, gusto ko lang malaman. Huminga ng malalim si Teron bago nagsalita. Rest house ng parents ko. Oh, si Rina na medyo nabigla. Matagal na akong hindi pumupunta ron. Pero gusto kong makita yung sunrise. At ako? Tanong ni Rina na halos ibulong sa hangin. Gusto kitang kasama. Tahimik si Rina habang nakatanaw sa unti-unting nagbubukas na tanawin ng dagat sa unahan. Bakit? Tanong niya makalipas ng ilang minuto. Because I don't bring just anyone here.
Napatingin si Rina kay Teron na seryoso pa rin. At ayoko maalalang lugar na yun na mag-isa. Sa sandaling iyon, mas malinaw kay Rina na hindi lang siya ang nahuhulog. At mas malinaw din kay Teron na hindi na ito simpleng pagsubok. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting ninadapuan ng antok si Rina. Ilang beses siyang nagising sa kalagitnaan ng daan. At sa bawat pagmulat niya, ay nandoon pa rin si Teron na tahimik na nagmamaneho. Seryoso ang muka, nakatutok ang mga mata sa kalsada. Hindi niya alam kung gaano na katagal ang lumipas. Sa huling pagdilat ng kanyang mga mata, may napansin siyang kakaiba. May init na marahang dumadampi sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Hawak ni Teron ang kanyang kamay. Nagising ba kita? Mahinang tanong ni Teron. Hindi pa rin inaalis ang mga mata sa daan. Bahagyang umiling si Rina. Hindi. Matagal na ba akong tulog? Medyo. Ilang beses kang gumalaw. Akala ko magigising ka. Napatingin muli si Rina sa magkahawak nilang kamay. Bahagya siyang napangiti. Ngunit, napawi rin iyon nang itaas niya ang tingin at bumungad sa kanya ang mataas na rest house. Kahit madilim, tanaw pa rin ang ganda nito. Sa unahan nila ay nakatayo ang rest house. Mataas, gawa sa kahoy at bato. Nakaharap sa dagat. Kahit madilim pa ang langit, malinaw ang anyo nito. Ang malalawak na bintana, ang balkonahe na tila nagyayakap sa tanawin, at ang hagdang pababa patungo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid, walang ingay ng syudad. Tanging alon at hangin lang. It's already 5:30 a.m. Sabi ni Teron habang umiikot papunta sa passenger side. At malapit ang pagsikat ng araw. Gusto mo ba sabay natin itong salubungin? Hindi agad sumagot si Rina. Tumayo siya mula sa upuan at bumaba ng sasakyan. Humaplos agad sa balat niya ang malamig na hangin ng umaga. Bakit mo ko dinala rito? Saglit na tumingin si Teron sa unti-unting nagbabagong kulay ng langit. Because this is the only place where I don't pretend. Sagot niya. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa balkonahe na nakaharap sa dagat. Doon, unti-unting nagkulay kahel ang abot tanaw. Ang madilim na bughaw ng gabi ay dahan-dahang nilalamon ng liwanag. At ayoko magpanggap sa'yo. Dagdag ni Teron na hindi inaalis ang tingin sa unahan. Tahimik si Rina doon at patuloy ang tibok ng puso niya habang pinagmamasdan ang papalapit na pagsikat ng bagong araw. May kakaibang init sa dibdib niya, hindi lang dahil sa eksena, kundi dahil sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Katulad ni Teron, ulila na rin siya. Matagal na rin siyang naghahanap ng matatawag na tahanan. Hindi lang lupa, hindi lang bahay, kundi lugar kung saan hindi siya kailangang magpanggap na matatag sa lahat ng oras. Alam mo, mahina niyang sabi, hindi tumitingin kay Teron. Sanay ako mag-isa. Bahagyang napalingon si Teron kay Rina na nakatitig sa pagsibol ng araw. Simula nang nawala si Mama, wala na akong tinawag na permanente. Hindi agad sumagot si Teron, nanatili siyang tahimik at nakikinig. Ang lupa. Akala ko, yun na yung huling piraso ng tahanan na natira para sa akin. Pero minsan pala, hindi sapat ang lupa para tawaging tahanan ng isang lugar. Mas lumalim ang tingin ni Teron sa asawa. Then what makes it one? Tanong niya. Sumikat ang unang sinag ng araw. Tinamaan ang mukha ni Rina. Sa liwanag na iyon, mas malinaw ang emosyon sa mga mata niya. Yung pakaramdam na hindi ka nag-iisa. Sagot niya at bahagyang tumingin kay Teron. Ngumiti si Teron sa pagkakataong iyon at dahan-dahan siyang humarap kay Rina. Itinaas niya ang kamay at marahang inaplos ang pisngi ng asawa, na parang tinitiyak na totoo ang sandaling iyon, na hindi siya nananaginip. Ramdam ni Rina ang init ng palad niya, ang bahagyang pagdampi ng hinanlaki nito sa gilid ng kanyang pisngi. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong to. Akala ko, hanggang sa papel lang ang kaya kong ibigay. Tahimik si Rinang nakikinig, habang unti-unting umiinit ang singaw ng kanyang mga mata. Pero habang tumatagal, nakakita ko ang mga susunod na taon ng buhay ko. Bahagya si Teron na napangiti. At hindi ko na nakikita yun ng mag-isa. Bumilis ang tibok ng puso ni Rina at doon na tuluyang pumatak ang kanyang luha. Teron, hindi ako magaling sa mga salita. Hindi ako sanay magsabi ng ganito. Alam ko. Pero kapag iniisip ko ang bahay na babalikan ko, ikaw ang naiisip ko.
Tahimik ang dagat sa likod nila. Ang araw ay tuluyan ng umaangat. At kung may lugar man na pwede kong tawaging tahanan, hindi na yun ang rest house na to. Mas lumalim ang tingin ni Teron kay Rina. Kundi kung nasan ka. At bago pa makapagsalita si Rina, doon tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha nang lumuhod si Teron sa kanyang harapan. Kasabay ng pagbukas ng isang pulang kahon na naglalaman ng napakagandang singsing na kumikislap sa tama ng sikat ng araw. Ngayon, wala na akong ibang hinihiling, Rina. Paos na wika ni Teron, halos manginig ang boses. Wala akong ibang hinihiling kundi makasama ka sa mga susunod na kabanata ng buhay ko. Hindi niya inaalis ang tingin kay Rina. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil sa papel. Hindi dahil may utang tayo sa isa't isa. Huminga si Teron ng malalim, tila tinatanggal ang huling bakas ng takot. Kundi dahil pinili kita. Araw-araw. Patuloy ang pagpatak ng luha ni Rina. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sagot. Hindi ako perpekto. Pero kung may isang bagay na sigurado ako ngayon, ikaw ang gusto kong maging kasama. Sa bawat umaga nagigising ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang singsing. Rica Alcantara, pakakasalan mo ba ako ulit? Sa pagkakataong ito, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagpili. At hindi napipilitan dahil kailangan. Napangiti si Rina kasabay ng mahingi ng hikbi. Lumuhod din siya ng bahagya at hinawakan ang pisngi ni Teron. Hindi mo kailangan lumuhod para piliin kita. Bulong niya. Nangingilid pa rin ang labi dahil sa pagluha. Dahil pinili na kita noon pa. Kahit hindi mo alam. Saglit na natahimik si Teron at tinaba ang pagsasalita at paghaplos ni Rina. At oo, pakakasalan kita ulit. Hindi na si Teron nagsalita pa. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Rina. Ang hinalaki dahan-dahang pinupunasan ang bakas ng luha roon. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat at pangakong hindi na kailangang bigkasin. Kasabay ng tuluyang pag-angat ng araw sa abot tanaw, tila mas luminaw ang lahat. Hindi na sila dalawang taong pilit ng sitwasyon. Hindi na sila estrangherong nakatali sa papel. Sa huling sandaling iyon, nagkatitigan si Teron at Rina. Hindi na bilang mag-asawang pinilit ng pagkakataon, kundi bilang dalawang pusong-kusang pumili sa isa't isa. Wala nang pag-aalinlangan sa mga mata ni Teron. Wala na rin ang takot kay Rina. Sa ilalim ng bagong umaga, dahan-dahan si Teron na mas lumapit. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Rina at sa pagitan ng tahimik na paghinga at hampas ng alon, kusa silang naglapat ng mga labi. Hindi iyon marahas, hindi rin padalos-dalos. Isang halik na puno ng pangako na magsasama sila sa panghabang buhay. Mahal na mahal kita, Rina. Bulong ni Teron na puno ng pagsusumamo. Mahal na mahal kita, Teron. Sambit naman ni Rina na puno ng pagmamahal. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.